Bandang alas 9 ng gabi noong Sabado, makikita sa kuha ng CCTV ng Barangay Kabayanihan ang mga kabataang ito na naghahabulan at nagsusuntukan sa gitna ng kalsada. Ang isa sa mga kabataang sangkot napaupo at tumama pa sa isang sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Actually yan, medyo matagal din bago nasundan yung gulo-gulo na yan. Siguro a few months ago, siguro mga 3 or 4 months ago yung huli bago ito. Ang gulo, nagdulot ng panandaliang pagbigat ng trapiko sa kalsada. Pero pagkatapos ng ilang segundo ay nagpulasan na ang mga ito. Nirespondihan ng mga pulis pero hindi na nila naabutan sa lugar ang mga kabataang sangkot. Nung nangyari yung insidente na yon, if you remember, naka-close ang Session Road. Okay? So naka-distribute yung mga tropa natin. Although, nung may nagresponde na, tamang-tamang nag-dissipate na. Okay? Ang ginawa nila is pinasok nila. Nagkapkap uli sila sa mga establishment. Aminado naman ang barangay na kulang sila sa tanod na nag-iikot sa kanilang barangay. Ang tanod kasi namin hindi regular nag-roronda pero may project ang Station 7 yung sa Oplan Rizal 2.0 na parang nagko-contact sila ng parang once a month na pagro-rondo or depende sa need. Kasama ang kapulisan. By area sila Hindi pa malaman ng mga otoridad ang punot dulo ng gulo pero may babala ang PNP sa mga bars na nagpapapasok ng mga minor de edad. Definitely po ma'am, nasa ordinansa po natin yan. Okay? Nasa curfew for minor, then nasa kwan po nila sa pagkuha ng licensing nila. Nasa kanya na bawal ang minor de edad sa loob ng anumang inuman. Kahit hindi nga umiinom, basta minor de edad na sa loob ng inuman, bawal. Tiniyak ng BCPO ang pagpapaigting pa ng pagpapatrolya sa kanilang nasasakupan. Noong nakaraang linggo lang, nakunan din ng CCTV ang rambula ng mga kalalakihan sa Lacandula Street sa Barangay Kagitingan na katabi lang ng Barangay Kabayanihan. Kaya ang paalala nila sa mga establishmento, kasi ang punot dulo kasi niyan, malalakas ang loob paglasing kasi sila. Sana ang advice ko sa kanila ng mga kabataan, pag alam nilang hindi na nila kaya yung parang kalasingan nila, umuwi na lang. Kasi ang mga ganyan kasi nakaka-provoke ng away. Pag halimbawa nagkatitigan lang kayo, nagalit na, tapos aakyat pala sa taas, magbububugan na pala. Ganun. Pag nakita mo naman na malalagay na sa alanganin yung customer mo na gustong bumili at yung iba pa na hindi pa lasing, parang para ba alagaan mo yung customer mo, di po ba? So yun po. Then 2 is maging strict dun sa mga minors kung mayroong pumapasok. Inaalam pa ng mga pulis at barangay ang pagkakakilanlan ng mga kabataan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.